Naging bagyong Paulo na po ang binabantayang low pressure area kahapon. Alamin po natin kung saan-saan magpapaulan yan sa report ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, kapapasok lang ng buwan, may bagong bagyo na agad na nabuo at nagbabadyang makaapekto dito sa ating bansa. Huling namataan ng sentro ng bagyong Paulo, dyan po yan sa layong 665 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Kumikilos yan pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil po sa bagyong Paulo, nagtaas na ng signal number 1 ang Pag-asa sa northern portion ng Catanduanes. At mga kapuso, pwede pa po yung madagdagan sa mga susunod na oras habang lalo pa pong lumalapit at kapag lalo po na posible pang lumakas itong bagyong Paulo. Sa latest track na inalabas ng Pag-asa, patuloy na lalapit ang bagyo dito sa ating bansa at posibleng maglandfall dito sa may Isabela o kaya naman sa may Northern Aurora, Biyernes po ng umaga o hapon. Ayon sa Pag-asa, pwede pang umangat ng konti o di kaya naman ay maging pa southward yung paggalaw o track po nitong bagyo. Depende dun sa magiging impluensya ng high pressure area na nasa itaas nitong bagyong Paulo. So pwede po yung umangat. Kapag po tumaas, maaring dito po yan tumama sa may Cagayan. At kapag medyo bumaba, ay patuloy po natin babantayan kung dito yan tatama sa bahagi ng Aurora. Habang lumalapit sa Luzon, unti-unti nang mararamdaman ang epekto ng bagyong Paulo. Pero bukod dyan, posible rin magdala ng thunderstorms itong patuloy po na pag-iral ng easterlies sa iba pang bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, unti-unti nang makakaranas ng ulan. Diyan po yan sa bahagi ng Bicol Region at pati na rin dito sa Quezon Province. Mas magiging maulan na po pagsapit ng hapon, kaya po bukod po dito sa Bicol Region, posible na rin makaranas sa mga pag-ulan. Itong Mimaropa, ganun din ang Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, pati na rin ang Cordillera Region. May mga malalakas sa buhos ng ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Dito naman sa Metro Manila, malaki rin po ang posibilidad na maging maulap bukas kaya may chance rin na maulit yung mga pag-ulan. Kaya patuloy pong mag-monitor ng rainfall and thunderstorm advisories. Sa Visayas naman, sa mga kapuso po natin dyan, bago magtanghali may chance na ng mga kalat-kalat na ulan at posible po yung maranasan ulit pagsapit ng hapon at gabi. Kabilang sa makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang mga lugar na napuruhan ng malakas na lindol gaya dito sa Cebu, pati na rin sa Bohol, Samar and Leyte provinces, maging dito sa Western Visayas at sa Negros Island Region. Kaya doble ingat at patuloy pong maging alerto. Bandang hapon at gabi, mataas din po ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao. Nakikita po natin may mga heavy to intense rains sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Mga kapuso, patuloy pong mag-monitor lalo't ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mabuo pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre. Una na nga rito itong bagyong Paulo na sumakto pa sa pagpasok po ng buwan. Sabi ng Pag-asa, kapag ganitong Oktubre, may mga bagyo na tumatama o dumadaan dito sa may Northern or Central Luzon. Minsan naman po dito sa may Southern Luzon, pwede po dyan sa may Bicol Region at maaari din po dito sa Visayas. So yan po yung possible na maging track kapag po maglalandfall yung mga bagyo. Pero may mga pagkakataon naman na nagre-recurve o lumilihis po yung mga bagyo palayo po dito sa ating bansa. Pero gabay lang po natin ang mga ito mga kapuso, pwede pang magbago yung bilang at magiging galaw ng bagyo ngayong buwan. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.